Yo, alright mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. Ito, ipi-play ko lang tong mga sinabi ko about kay Doc Adam mga ka-plastic ha. Kasi nag-post siya kanina around mga 3:30, 3 o'clock about dito sa nangyari kay former President Rodrigo Duterte. Nangyari kasi ay biglaan po siyang inaresto sa NAIA Terminal 3. At the same time, nagkagulo po doon dahil nga inaresto to si Duterte. Sa kasamaang palad, mga ka-plastic, kung makikita nyo sa post ni Docada, meron po siyang kinaption na sinabi niya, relax ka lang Duterte. Kahit nasa kulungan ka, may dala akong kwentong magandang pampalipas oras. So, nakaka-insulto po to mga ka-plastic tong ginagawa niya. Baga, ang daming tinatarantado nitong si Doc Adam mga ka-plastic. Imagine mo, advocacy niya na magsalita ng mga medical tips about sa mga nalalaman niya. Tapos ganito yung ginagawa niya. Nagkumukuha siya ng suporta dito sa Pilipinas. Tapos ganito ang gagawin niya kay Pangulong former President. Na parang minamaking niya na tingnan mo, makikita niyo sa caption, may edited ng ulo ni Duterte na nakasuot ng nakapreso. Habang naka-edit din yung libro niyang Dr. Quack na yan. Na siya ay nag-i-insult sa mga tao kagaya ni former president habang pinopromote niya yung kanyang produkto. So, sino matutuwa sa ginawa niya, mga ka-plastic? Diba? So, may mga sinabi ako dito. So, panoorin nyo na lang. Ito na naman si Doc Adam, mga ka-plastic. Ay nag-post na naman siya sa social media mismo niya. Baka sabihin ninyo na fake news. At katunayan, pwede nyong i-press yung kanyang profile. At kasalukuyan niya pong dinilit yung kanyang post sa pagiging pakialamero ni Doc Adam. Na ang caption ay relax ka lang Duterte, kahit nasa kulungan ka, may dala akong kwento, magandang pampalipas oras. At prinomote pa niya mismo yung kanyang libro na quacks.ph, yung inaano niya, yan. At ngayon, para malaman mong deleted na yung kanyang post, pag prenes mo yung comment section, yan, this page isn't available right now. Alam mo, Doc Adam, kung wala ka naman palang bayag, bakit kailangan mong manglait ng mga tao at nakikisawsaw ka sa mga issue ng iba? Una sa lahat, Australiano ka lang. Makialam ka sa sarili mong problema. Hindi yung nakikialam ka sa problema ng mga nangyayari dito sa Pilipinas, which is naghahakot ka lang naman ng views eh. Attention seeker ka lang naman dito, Doc Adam eh. Hindi ka pa nadadala sa ultimatum na ibibigay sa'yo ni Makagago WhatsApp man. Ha, Doc Adam? Huwag ka na makialam. Tuon mo na yung sarili mo. Ano, ano natin, mga ka-plastic. I-click natin yung photos ng caption niya. Oh. Ibig sabihin, deleted na. Wala ka kasing bayag, Doc Adam. Malamang sa malamang, dinilit mo to dahil natatakot ka. Wala kang paninindigan. Ayun o, deleted na. Gagawa ka ng mga bagay na ikakasira ng pangalan mo. Ngayon, napansin ka ng mga netizens, ang daming galit sa'yo. Yan, wala na. May gana ka pang makialam sa mga issue sa social media. May sarili mo nga problema, hindi mo magawa ng aksyon eh. Hanggang ngayon may kaso ka pa rin eh. Ano, Doc Adam? Hanggang kailan ka magiging
siguro darating ang panahon na talagang mababaon ka sa pagkakakulong eh. Kahit na kasi ang lakas ng loob mo kasing mambatikos, wala ka kasi sa Pilipinas. Nasa Australia ka, eh yung asawa mong sulsolera siguro, nagturo sa'yo kung paano maging chismoso bilang marites sa Pilipinas. Samantala yung mga ibang mga MD, mga licensed MD dito, mga licensed doctor sa Pilipinas, hindi naman nakikialam sa issue ng mga nangyayari sa paligid at mga nagba-viral. Sana naman, Doc Adam, gawan mo ng sariling katinuan yung pag-iisip mo. Huwag mong idaan sa porket 1 million followers ka, automatically gumagawa ka ng sarili mong litanya para mapansin ka lang. Yan naman yung impression mo, 168 likes lang kumpara sa 1 million followers mo. Konti na lang ang nakikinig sa'yo. Konti na lang ang naniniwala sa'yo. Yan. Wala na, mababa na ang views mo. Wala kang kakwenta-kwentang nilalang eh. Alam mo, Doc Adam, hanggat maaga pa, magbago ka na. Huwag ka nang huwag mo nang katwiranan ng boses mo sa data at hindi ka mananahimik. Siguro mananahimik ka na lang kapag nakatapat ka ng isang tao na talagang magpapatahimik sa'yo. Alam mo, Doc Adam, hanggang dito na lang ang aking opinion. Doc Adam, sana ayus-ayusin mo yung mga pinopost mo sa social media para hindi ka nababatikos. Yan. Yan, kung mapapansin nyo, sinabi ko na lahat ng opinion ko. Hindi ko alam kung narinig nyo po sa video na ito, yung plinay ko na to. Bali, ulitin ko na lang. Ang opinion ko dito, mga kaplastic, ang pinaka most probably na ginagawa niya to, kung bakit siya nagkakaganyan, nagpapapansin siya sa social media. Kulang siya sa pansin, mga kaplastic. Since hindi na siya matunog sa social media, kaya naghahakot siya ng mga views, naghahakot siya ng attention sa mga Pilipino fans niya kuno na naniniwala pa rin daw kuno sa kanya. Tapos ganyan yung gagawin mo. Sariling presidente ng Pilipinas, imamaking mo at iinsultuin mo with a promotion your product. Diba? Ipopromote mo yung libro mong basura na puro sama ng loob lang ang nilalaman ng libro mo dahil pinaglalaban mo kuno yung mga nangyari sa'yo recently na kung paano ka nilampaso ng mga kinalaban mo sa social media. Di ka ba na sa sarili mo? Kinikilabutan? Na ganyan ang gagawin mo sa former president? May napatunayan ka ba? At may alam ka ba na may ginawang kalokohan tong presidente namin? Former president namin? Magpakita ka ng context kung ano yung mga nagawa niyang kamalian. Wala kang alam sa nangyayari dito sa Pilipinas, nakikisaw-saw ka lang para lang mapansin ng iyong mga videos, yung mga walang kakwenta-kwenta mong post. Yan, kung mapapansin mo, 168 likes lang naman yung karamihan pa dyan, angry react pa. Diba? Konti na lang ang nagko-comment sa'yo. Dahil alam nilang wala ka ng kwentang vlogger. Hindi na kita kailangan, Doc Adam. Marami dito mga medical vlogger dito sa Pilipinas, mga doktor vlogger na maayos pa mag-content. Ang mga kino-content nila talagang related lang sa kanilang professional, bilang professionalism ng isang doktor. Hindi yung Doc Adam yung pangalan mo sa page, pero pang showbiz talk show ka, pang rappler yung datingan mo. Diba? Sisirain mo yung mga tao sa paligid mo dahil lang gusto mo maging up ka sa lahat ng tao. Ganyan na ba ugali ng mga Australiano?
namumuna ng mga puwing ng ibang tao. Di ko alam kung yung sulsore, yung mga nagsusulsol sa'yo, yung asawa mong Pinay din. Sipin mo, asawa mo Pilipina. Tapos ganyan ang gagawin mo sa mga kababayan niya. Iinsultuin mo dahil porket nagte-trending. Nakikisaw-saw ka. With promoting pa ng books. Ano bang nilalaman ng libro na yan? Sama ng loob mo sa mga nakaraang pagsubok mo dito sa social media na kung saan nahack yung Facebook page mo, pati yung YouTube channel mo nahack din. Kaya hindi ka nakapag-content eh. At napagbantaan ka pa ng isang taong nakalaban mo sa social media. Naantay mo pa ba may mangyari sa'yo bago ka magtino? Di ba nanahimik ka na ng ilang buwan, halos isang taong ka nawala? Tapos ganun, babalik ka na naman sa dati para mang-insulto. So kada mag-isip-isip ka ng mga buhay-buhay mo. Kung ano yung mga... Actually, napaka-narcissistic mo ng tao eh. Even yung mga netizens na nagbabash sa'yo, pinapatulan mo na rin eh. Di ba? Nagre-reply ka na rin sa mga bash mo eh. Ako, nagko-comment ako sa'yo, ba't di mo nire-replyan? Takot ka ba? Doc Adam? Alam mo noon, respetado ako sa'yo nung una. Kasi magaling ka magsalita ng mga medical tips, kung ano-ano yung mga sinasabi mo about sa mga health and medical tips sa iyong larangan. Pero habang tumatagal, nung nagsimula si Nico David ay naagrabyado ni Makagago, nang himasok ka naman. Na parang ikaw ang superhero ni Nico David. Tapos, nagdire-diretso na yung pagyayabang mo hanggang sa lahat na lang ng vlogger dito sa Pilipinas, pinagpupuna mo. Given na yan kasi yung mga vlogger na tinitira mo naman is mali na naman yung mga pinagtuturo sa mga followers niya eh. Oo, given na yan. Pero yung iba, hindi lahat ng pwede mong pakikilaman mo. Tulad nito, nakikita na ngayon sa iyong post na dinilit mo rin agad dahil natakot ka dahil wala kang bayag eh. Di ba? Kaya ka nasasabihan supot eh. Hindi ka tuli eh. Kasi utak mo supot din eh. Literal eh. Alam mo na, Doc Adam, iinsultuin mo yung tao. Di wala ka pang probably cause na kung ano yung kanyang kaso o ano ba yung naging pagkakasala ni Duterte. Nanghusga ka na kagad. At prinumot mo pa yung walang kwenta mong libro. Nasaan yung context mo? Bakit ka biglang nagganyan ng post mo? Doc Adam, kung magko-comment ka sa aking YouTube channel, re-replyan kita agad-agad. Anong problema mo sa Pilipinas? Ikaw ba ang sagot sa katanungan ng sa kahirapan namin? May magagawa ka ba? May magagawa ba yung libro mong basura? Diba? Hindi tama yan. Minsan ang isang tao hindi pinag-iisipan ng mga pinopost sa social media. Buti na lang, konti pa lang ang nakakapansin ng post mong basura eh. Eh kung tumagal pa yan ng mga 1 oras o 3 oras, sigurado masasampahan ng kaso, pati yung asawa mo madedeploy dito. Sigurado madedeport dyan sa Australia. At ikaw madadali ang asawa mo dyan dahil sa pinaggagawa mo. Yung ba naisip yun? Sana Doc Adam, bago ka mag-post sa social media, pag-isipan mo muna, huwag ka maging narcissistic. Huwag ka masyadong sabik sa social media. Huwag kang attention seeker. Actually, bala ko na nga i-unfollow tong taon to eh. Dahil wala na, nonsense na rin eh. Parang Nico David na yung utak eh. How ironic na may pinag-aralan ka, pero yung asal mo, mas ahol ka pa sa squatter mag-isip.
Di ba? Think about it. Hindi ka man lang nag-apologize sa post mo. Nagpura ka lang, tapos parang walang nangyari. Tapos papatulan mo yung mga netizens na bumabatikos sa'yo na kahit alam mo, mali ka. Di ba? Doc Adam, sagutin mo tong mga katanungan ko sa'yo. Anong problema mo sa nangyayari dito sa Pilipinas? May magagawa ka ba? Ba't balak mo rin ba tumakbo? Ha? Huwag kang makialam. Manahimik ka dyan sa lugar mo. So hanggang dito na lang ang aking opinion. Mahaba na rin ang aking pinagsasasabi. Hoping sa mga susunod mong post, mag-ingat ka na rin. Dahil baka hindi lang yan ang abutin mo. Hindi naman ako sa nagbabanta dahil marami naman talagang magagalit sa'yo. Dapat nga yan, nire-report na yung Facebook page mo para hindi ka na manggulo pa eh. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sir, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.